Walang humpay na aksyon ang ihahatid ng action series na Totoy Bato sa nalalapit nitong pagtatapos. Uy, malapit na! Ang kwento nga po ni Diego Loizaga na gumaganap bilang si Dwayne, bukod sa mga maaksyong eksena, mamimiss niya ang kapatid niya sa serye mula sa staff hanggang sa kaniyang co-stars. Sabi naman ni Kiko Estrada aka Totoy Bato, times 100 na action ang aabangan sa pagtatapos ng series. Marami pa raw pasabong ang dapat ihahatid sa mga kapatid natin. Abangan niyo po ang Totoy Bato sa TV5, 8 p.m. po yan, Monday to Friday. Tapos na ang Totoy Bato, pero si Senator Bato hindi pa nagpapakita. Ay, nasa na nga ba ang mga bato talaga? Samantala, walang kamalay-malay ang aktres na si Cyril Manabat na viral na pala siya dahil sa post ng isang TNVS driver na kasama siya. Puna ng isang netizen, binastos ng driver ang aktres. Ang simpleng selfie post kasi nauwi sa double meaning na caption at bastos na mga komento. Kwento ni Cyril, nangyari ang insidente habang papunta siya sa trabaho nitong Martes. Nakipag-selfie ang driver bago siya bumaba. Agad namang naglabas ng pahayag ang ride-hailing platform at sinabing ipinatawag na nila ang sangkot na driver para imbestigahan. Alam mo talagang hindi ko pa rin matanggap. Actually, never kong matatanggap yung mga lalaki na nagbibigay ng mga ganitong klase ng bastos na pahayag sa mga babae. Alam mo, Na para bang okay lang. diba? It's not okay. Never siyang naging okay. At saka hindi po dapat desisyon ng babae kung ano yung gusto niyang isuot. Hindi ba? Hindi dahilan na nakikita yung flesh ng babae mag-iisip ka ng masama. Ibig sabihin, ikaw yung madumi yung utak. Minsan nga kahit Diba? balot na nababastos pa. Ayun na nga. Ilang beses na tayo na-catcall sa kalsada. Hindi ba? For sure, di ba? Na-catcall ka na rin. Correct. It's Hindi, not hindi natin okay. kasalanan yun. Paano kung mainit dito, nag-sleeveless ka? Kasalanan mo ba yun? Ayun Na may na nga. titingin sa'yo dahil Diba? naka-sleeveless ka? Oo. Hindi Ay, kasalanan nako. ng babae kung nagagandahan ka sa kanya. Oo. Siguro po kung napatingin, pwede na siguro yung napatingin. Pero kung nagagawa pa ng kung anong aksyon, at lalo na ibang ini-imagine nyo, huwag nyo na isinasa publiko. Uulitin natin, huwag nang pinopost, di ba? Huwag na sana pinopost yung mga naiisip. Yan. Kung ano man yung naisip nyo, sarilinin nyo na lang. Iwanan nyo na lang sa imagination nyo. Tama. Ito naman mga kapatid, naku walang pahinga sa kabi-kabilang project. Si Vibe Jock Elijah Canlas. Abala po siya sa kanyang advocacy. Opisyal nang ipinakilala ni Elijah bilang Autism Advocate Ambassador ng isang organisasyon na layong i-promote ang autism awareness because April is Autism Awareness Month, mga kapatid. Bilang ambassador, kasama po sa role ni Elijah ang maging spokesperson para sa autism awareness. That is nice. Bukod dito, inaabangan na rin ang bagong project ni Elijah sa pelikulang Drags to Riches kasama sina Christian Bables at Inigo Pascual. Sa ngayon, napapanood din ng aktor sa Vibe on TV5. Alam mo, meron ako nakausap na isang estudyante. Nandyan po yan sa YouTube channel ko. Kahapon ko lang in-upload. I-check ninyo. Ang name niya is Dale. His TikTok channel is Objection. Napaka-normal ng buhay niya. Kahit siya po ay may autism. Siya po ay nag-aaral sa isang normal school. Oo. Tapos, kinuwento niya sa akin yung buhay niya. Nagko-commute to mag-isa, ha? I mean, all by himself. Ay, magaling. Oo, kaya nakakatuwa malaman na may mga ganitong artista na ang kanilang advocacy ay autism awareness para sa lahat. Natanong ko nga siya, anong gusto mong parang iparating sa society tungkol sa mga tao na may autism? Sabi niya, sana daw, wag nilang, parang pag nandyan sila, ipakita natin na hindi sila iba. Yun ang gusto nila mangyari. At sana yung kung ano yung pangangailangan nila, maibigay din sa kanila ng gobyerno. Ayun. Kasi sa ngayon yata, although I'm not sure kung may mga bata halimbawa na nasa autism spectrum, kapag nawala po yung kanilang mga guardian at magulang, saan sila dinadala? Para sa kanya kasi hindi daw dapat sa DSWD. my point. Yun ang sinasabi niya. Dapat meron daw isang home for them para Yes. matutukan yung pangangailangan nitong mga batang ito. Totoo naman kasi iba talaga yung mga needs nila. But to be fair, ilan na rin naman talaga yung mga individuals na nakikita natin na merong autism pero nabubuhay ng normal. At kaya nila yun. They can Kaya have a nila. normal life. Totoo Parang yan. ako meron akong kilala, nagtatrabaho siya sa isang school as staff na meron siyang autism. Pero hindi mo mamamalayan pag kinausap mo siya. Kasi Matalino. na-train na siya, Oo. matalino siya, naging independent na siya, kaya niyang mag-isa. And most of them, Oo. mas matalino talaga sa atin. Ay, totoo. Totoo yan. Iba Oo. sila.
'Di ba? Yes. Kaya sa lahat po ng mga guardian, magulang, o di kaya po mga itong mga sinasabi nga natin na may autism na nakatutok po sa atin ngayon, mabuhay po kayo. Maging yung mga nag-aalaga sa kanila kasi hindi rin biro. Totoo 'Di ba? Ang yan. pag-aalaga sa mga batang ito. Samantala sa iba pang Samantala, balita, mga kapatid, ipinakilala na ng aktor na si Ian Veneracion ang kanyang music persona na si Stephen. Hango yan sa mismong first name niya. Sa kanyang musika, ibang persona raw ang makikilala ng publiko. Mas kalmado. Malayo raw sa kinalakihan niyang ingay sa showbiz bilang aktor. Sa kanyang bagong EP o episode, una na niyang inilabas ang single na I Walk Alone. Kasunod na ito ng iba pang tracks tulad ng Searching for Stephen, Tryin' at Lights On. Abangan ang mga bagong kanta ni Stephen sa mga major streaming platforms. Singer samantala, din pala. wow, ibang klase. May panibagong international project ang veteran actress at ang ating Filipina pride na si Miss Dolly De Leon. Ang husay naman kasi talaga dito. Kabilang po siya sa cast ng upcoming Apple TV dark comedy series na Maximum Pleasure Guaranteed. Kabi-kabila, no? Yung kanyang mga proyekto. Gaganap po siya bilang si Detective Sofia Gonzalez. Habang bida naman sa serye, ang Canadian actress na si Tatiana Maslany. Iikot po ang storya sa isang divorced mother na masasangkot sa delikadong investigasyon matapos niya umanong makawitness ng isang krimen. Mapapanood ang Maximum Pleasure Guaranteed on Apple TV sa May 20. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa